Another day, another ganap, buhay OFW dito sa Taiwan. Ni hao, this is Mr. and Mrs. Parko, back again to our mini vlog. Sa ganap nga na ito, nagpunta kami ng supermarket para bumili ng pang-samji namin. Pagka-out namin sa work, dumiretso agad kami dito para bumili ng mga sauce at noodles para nga sa soup na pandagdag sa samji namin. Ito yung palagi namin binibiling noodles. Korean noodles siya na cheese ramyun yung flavor. Try nyo din, sobrang sarap nito. Every time na magki-crave kami ng samji, hindi na kami lumalabas para kumain sa restaurant. Nagsiset up na lang kami sa loob ng bahay. Bumibili na lang kami ng mga karne na trip namin pang samji. Beef slice nga yung hinahanap ng asawa ko dahil may guest kami sa bahay, pupunta sa amin ang ate at hindi naman pwede sa kanya ang pork, kaya beef na karne yung bibilihin namin para sa samji namin. Mabilis ang groceries nga lang itong gagawin namin. Dinagdagan na rin ng asawa ko ng mga seafood para may pandagdag kami, hindi puro karne lang yung samji namin, baka maumay kami. Nagdagdag pa nga kami dyan ng beef na karne, baka mabitin kami. Mahirap na, medyo malayo pa naman itong supermarket sa amin. Pagkatapos naming mabili lahat ng mga gagamitin naming pang samji, dumiretso na kami ng cashier para magbayad and then dumiretso uwi na rin kami kaagad. Hindi na nga kami nagtagal sa supermarket dahil marami pa kaming gagawin sa bahay. Pag uwi namin sa bahay, prepare na agad ng asawa ko yung mga gagamitin namin at in-slice na niya yung mga gulay-gulay na gagamitin nga namin sa soup namin. At mabilis ang preparation nga ito dahil maya-maya nga ay parating na ang ate. So may sasadyain nga siya dito sa lugar namin kaya sabi ko sa kanya duman na lang siya dito sa bahay namin at magsasamji na lang kami kaysa sa labas pa kami kumain. So fast forward, na-prepare na nga namin yung mga food namin at dumating na rin ng ate. Medyo malayo-layo din kasi yung pinanggalingan niya. Galing pa siya ng dormitory namin. Napakalayo kasi ng dormitory namin dito sa apartment namin. Umabot ng 18 minutes yung biyahe papunta dito. Pero kami, malapit kami sa company namin. Para mabilis lang yung biyahe pagpapasok kami. Kaya dito namin pinili mag-apartment sa may malapit sa company namin. Ngayon na nga lang ulit kami magkakabanding ng ate. So habang nag-iihaw kami, nilubos-lubos na namin ang kwentuhan to the max. Dahil after nito, baka matagalan na naman bago ulit kami makapag-bonding dahil magkaiba rin kami ng FAB na pinapasukan. So kung napanood nyo yung mga una-una pang mga mini-vlog ko, kung saan nagsusupport kami dun sa kabilang FAB sa Shubay. Tapos kami naman, dito naman kami sa FAB ng Chunan. At si ate, nakabase siya sa Shubay. So walang chance na magkwentuhan kami araw-araw. Kaya kapag nagkaroon ng chance na magkasabay yung rest day namin, nagsiset na talaga kami ng araw para magkita at nang makapag-bonding nga kami. So habang kumakain kami, non-stop din ang kwentuhan. So kung ano-ano nga yung napagkwentuhan namin, napakadami naming kwento at hindi namin namalayan, 4:00 na pala ng hapon. Ganun kami kakomportable sa isa't isa magkwentuhan. Sabi nga nila, hindi mo kailangan ng maraming kaibigan. Basta may isa kang kaibigan na trusted, okay na yon. Pero marami pa rin kaming kaibigan. Nasa pakikitungo at pakikisama lang yan. Kapag OFW ka, dapat kailangan mo talagang makisama para hindi mo maramdamang nag-iisa ka lang dito sa ibang bansa. Inabot na nga kami ng hapon kakakwentuhan, kaya nag-aya na ang ate at uuwi na daw siya. Hindi ko na nga nabidyohan yung pagliligpit namin dyan dahil habang nagliligpit kami, nagkukwentuhan pa rin kami. Pagkatapos naming magligpit, hinatid ko na rin siya sa sakayan ng bus at nang makauwi na rin siya dahil hapon naman na. At para makapagpahinga na rin siya dahil pare-pareho kaming galing ng pasok dahil night shift ang mga person. And that's it for today's mini vlog. Salamat sa pakikinig at panonood. Shashani, bye!